Isa pong magandang araw, magandang buhay, mga kasambuhay at mga kaparokya. Ako po si Father Domi Guzman, Society of St. Paul, All for the Gospel, na bumabati, nagbabahagi sa inyo mula po dito sa Our Lady of Sorrows Parish, FB Harrison, Pasay, ang ikalawang pinakamatandang parokya ng Pasay, dambana ng Mater Dolorosa de la Pieta at kaisa-isang parokya ng Society of St. Paul sa Mission Territory po ng Pilipinas at ng Macau. Kumusta na po kayo? Ngayon po'y araw na naman po ng Biyernes. Ito po ang unang Biyernes ng Kwaresma at Biyernes pagkatapos ng Miyerkules de Ceniza. Ang ating pong special reading para sa araw na ito ay galing po sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 9, verse 14 until verse 15. At agad-agad meron pong dalawang napakahalagang bagay na tinutukoy ang Panginoong Hesus sa kanyang mga pananalita na maiksi ngunit matalinhaga sa atin pong gospel for the day. First, nililinaw po ng Panginoon na ang kanyang misyon ay pagganap, fulfillment sa lumang tipan ng mga usapan, ugnayan, tipanan ng Diyos. Siya ang fulfillment ng lahat ng ito sapagkat sa atin pong pagbasa sa araw na ito, ipinapaliwanag ni Jesus na siya ang bridegroom, ang asawang lalaki sa kasalan ng Diyos at tao. Siya ang asawang lalaki na pumarini upang, sabi nga ay, i-consummate. Yan. I-consummate ang relasyon sa pagitan ng Diyos at ang kanyang piniling asawang babae. Ito ang bayan ng Israel. And therefore, ang misyon ng Panginoon ay magdala ng feast, piging, at hindi fast o pag-aayuno. Siyempre nga po, ang kasalan ay palaging piging. Pero pangalawa, tulad ng isang tragic love story, ang marriage feast na dala-dala ng Panginoong Hesus sa ngalan ng Ama, na kung saan nais niyang patunayan at i-consummate ang pagmamahal ng Diyos sa tao. Ang marriage feast na ito, tulad ng isang tragic love story, ay nagtapos sa isang pag-aayuno at isang mourning, pagluluksa. Isa po itong veiled reference, no? Hindi tahasan na pagtukoy sa nalalapit na kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon, no? Kung kahapon narinig natin ng isang direct reference ng Panginoon, propesiya sa kanyang kamatayan, ngayon naman ay narinig natin ng isang veiled reference, no? Nakataklob, pero nakataklob na salita tungkol sa kanyang pagpapakasakit at pasyon, na kung saan ang pagtutol ng mga lider Hudyo ay magre-resulta sa isang marahas na pagpapaalis, marahas na pagkuha sa katuwaan sa Mesiyas.
malungkot na bahagi. Pero ito ang mangyayari nga sa misyon ng Panginoon. Ngayon, kung i-connect po natin itong ebanghelyong ito sa ating pagdiriwang ng Kwaresma, maliban dun sa pagtukoy ng Panginoon sa kanyang kamatayan sa pamamagitan ng pagsasabi niya na aalisin ang bridegroom, taken away in violence mula sa kasalan, maliban po doon, palagay ko sa ebanghelyo natin ngayon ay isang instructive, formative story na naglilinaw sa atin ano ang dapat na maging diwa ng lahat ng ating abstinence, fasting, sakripisyo sa panahon ng Kwaresma. Na dapat ang mga ito po ay hindi lamang ritual ng Kwaresma, hindi lamang disciplines of Lent kung tawagin sa Ingles, kung hindi, dapat ang mga ito ay mayroon tinatawag na penitential character. Nagpapatunay ng atin pong pagtitika, pagsisisi sa kasalanan na pilit na nag-aalis sa atin sa grasya at katuwaan kay Jesus. Sana po ganyan ang ating diwa sa lahat ng sakripisyo natin. It is not just the rites every Friday of abstinence. It's not just the rites of fasting when we want to fast. Meron pong ibang tao may panata na magkaroon ng 40 days fast kapag Kwaresma. Pero ang mahalaga po, it must really come from contrition, pagsisisi, pagtitika sa anumang kasalanan natin na marahas na umaalis sa atin sa biyaya, fellowship, pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Sana po nakatulong uli itong atin pong pag-aaral nito sa umagang ito sa mabuting balita. At paki-like, paki-share, paki-post, paki-repost ang atin pong pagkagising sa umaga sa inyo pong mga timeline at sa timeline ng kaibigan. Gayon din po, patuloy tayong mangalap ng atin pong mga subscribers para po sa YouTube channel na Domi Guzman at para rin po sa Facebook page na Pagkagising sa Umaga o dili kaya sa page na ito kung saan po tayo nagtatagpo araw-araw. Ayan, no? In the meantime, sa araw pong ito, nais kong pagpalain at batiin ang ating mga virtual parishioners at cooperators mula po sa hanay ng mga pilgrimage groups, lalo-lalo na po ang mga grupo na na atin pong nasamahan mula sa Journeys of Faith Pilgrimage ni Willie at Arlina Onglao at Luigi Onglao at si Marites, no? At gayon din po, nais nating pasalamatan ang Spell Group, Sapphires and Sapphire Plus, Romy and Lynn Reyes Lupac, ang Malu Resente at Nel Gomez, Vilma Arce, Len Esquebias at Feli Kiambao. Kumusta po kayo? Ang Yellow Group naman, Extended Yellow Group, nais natin pong batiin sina Attorney Grace Lara, kasama po si Sir Jerry, ang kanyang butihing asawa, si Attorney Jane San Benaventura, Dr. Cora Cabral,
Attorney Grace Pulido Tan at Nonoy Tan, Bell at William D., Rose Lee at Highland C. at Chrissy, Marie Joyce Brillo, Geraldine Lee, Jimmy Olaso, Mr. and Mrs. Benji Datok, at gayon din po ang mga pilgrims ng 2017 na sina Sister Marta Bruan ng PDDM Sisters, Lisa Bruan, Mr. and Mrs. Bibo Waga, sina Mr. and Mrs. Mario Alingalan, ang buong pamilya po ni Joe Barameda, Mr. and Mrs. Rodriguez, no? Si Karen Banyes Rodriguez at ang kanyang husband, at si Pinky Esguera. Pagbati rin po sa 2019 October-November pilgrims naman, si Catherine at Tom Kane, si Father Divine Rabang, si Nana Marie. Belated happy birthday po, Nana Marie. Si Raymond at Tammy, si Mon, belated happy birthday rin ito. Si Mon at Lady Bird Pineda, Noel Mercy at Trish Paraso, Maricel Salapantan, Marisa at Mara Aboitis, si Bernice, si Jean Gloria and relatives, ang Nibungko couple, si Gay Vasquez, Emma Leo Garcia, at Luz at Hernan Clemente. Pagbati rin po sa Light Community, si Odette de Guzman, Susan Calalo, Dennis at Lori Cadiz, Jonah Ablasa, Debbie at Albert Estrella, Angie Machica, and the rest of Light Community, sina Adora de Quito, Annalyn, Jean de Guzman, Delphine, at May Heneta. Gayun din po pagbati sa travel group po ni Susan Limhoco, ni Ton Limhoco, Manny at Norsky Garcia, Efren Enriquez, Jeg Enriquez, Tess Enriquez, Benji at Maan Lolim and family, Evelyn Marcelo, Rodora at Mon Obias, Michael at Mario Bonguy, Belen Behasa, Cecil Saavedra, Philip at Cora Castor. At pagbati din sa mga pari na nakasama na po natin sa pilgrimage, ang Merinol priest sa Taiwan, si Father Joy Tahonera, ang magkakaklasing Recoletos na mga pari, si Fathers Joel, Brandy at Charlie, ang Reverendo Padre Dante Venus, SBD, at gayon din po ang mga pari ng Diocese of Cubao, sina Father Steve Zabala, Father Bong Tupino, at Father Dodot Torres. Ayan. Pagbati po, pagpapala sa inyong lahat, at ngayon, italaga natin ang ating maghapon to spend the day well. My dear and sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me, guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Sanctify my thoughts, affections, words, and actions, so that I may please you and your Jesus my God, and reach heaven with you, Jesus and Mary. Give me your most holy blessings in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Ayan. So, hanggang bukas po. Wala munang aleluya, Kwaresma ngayon, pero tuloy-tuloy pagpapala ng Panginoon.